Mga kapatid, pahintulutan po ninyo na simulan natin ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagbasa ng isang pahayag ng ating Panginoong Kristo na nakasulat sa Mateo sa 7, ang mga talata ay 3 at 5. Ganito po ang ating mababasa. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Itong pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid, ay naghahayag lamang na mayroong mga tao na ang ugali ay pumuna, magbintang, at isisi sa iba yung mga maling nangyayari na sa kanilang ginagawa ay hindi naman nila napapansin o marahil ay sinasadyang hindi nila pansinin yung kanilang mga mali. Na yung kanilang mali maaaring higit pa sa pagkukulang at pagkakamali nung kanilang mga pinupuna. Yan ang nangyayari. At pagka pinag-aralan po natin ang Biblia, maging ang kasaysayan ng daigdig, hindi bagong bagay yang ganyang pag-uugali. Ang totoo, mula pa nang ang tao ay lalangin ng Panginoong Diyos, meron ng ganyang ugali na nakita sa kanila. Ang isa pang bagay, mga kapatid, ay merong nag-iisip na yung ugali na palabintangin o kaya naman ay ipinapasa yung sisi, yung kasalanan sa iba, ay nagagawa lamang ng mga taong hindi nakakaunawa ng mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Na yun ay hindi nagagawa ng mga taong kung tawagin ay may takot sa Panginoong Diyos o kaya ay ng mga taong kumikilala sa Diyos at maging sa ating Panginoong Hesukristo. Pero gaya nga ng nabanggit ko sa inyo, pag-aralan man natin ang kasaysayan ng mundo, marami tayong makikitang mga tao, mga organisasyon, at malimit pa nga, mga religious organization na ginagamit pa ang pangalan ng Diyos, ginagamit ang nakasulat o ang aral na nasa Biblia para mang-api sa kapwa at pagkatapos ay sisihin pa yung kanilang inaapi. Yung mga ganyang ugali ng tao, mga kapatid, ay nakasasama sa kanila. At mapag-aaralan natin ngayon kung ano ang napakasama at napakabigat na ibinubunga ng ganyang pag-uugali na hindi matanggap yung kamalian kaya hindi rin makapagbago. Kaya ang tanong, dapat pa bang ipagtaka na hanggang ngayon nangyayari yan? Pakinggan po ninyo ang nakasulat dito sa Genesis sa 3. Ang mga talata ay 11 hanggang 13. Ganito po. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na yun? Tanong ng Panginoong Diyos sa babae. Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Kaya dito sa binasa nating ito, mga kapatid, mapapansin ninyo na panahon pa ni Adan at Eva ng mga unang tao ay nangyari na yung kasalanan na isinisisi sa iba yung kanilang nagawang mali. Ano ba itong pangyayaring ito? Nung nilangin ng Diyos si Adan at saka si Eva, may pahayag ang Diyos kay Adan at Eva na sa lahat ng bunga
ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kayo ng may kalayaan. Ngunit pagdating doon sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag ninyong kakanin yon, sapagkat sa oras na kanin ninyo yon, walang pagsalang, mamamatay kayo. Yun ang pahayag ng Panginoong Diyos. Ang nangyari, bagamat alam na ni Adan at ni Eva yung kabawalan ng Panginoong Diyos, kumain pa rin sila. Kaya, ang tanong ng Panginoong Diyos ay, nakakain ba kayo? Dapat sana, mga kapatid, ay naisip na ng mag-asawa na hindi kami dapat mga tuwiran eh. Dahil alam naman ng Diyos na nakakain kami nung ipinagbabawal niya. Alam na niyang kami nagkasala eh. Yun sanang unang-unang pumasok sa isip nila. Ikalawa, dapat sana humingi na agad sila ng tawad. Dapat sana, yun ang kanilang ginawa. Pero, nangatwiran eh. Anong sabi ni Adan? Eh yung kasing babaeng ibinigay mo sa akin eh. Kumain siya tapos binigyan ako, kaya kumain ako. Pagdating naman kay Eva, ganun din. Eh yung ahas niya, dinaya ako. Yung mga salitang iyon nung mag-asawa, mga kapatid, ay parang ang katumbas na noon, ang sinisisi nila ang Panginoong Diyos. Para bang sinabi nila sa Panginoong Diyos, eh kung hindi mo ba nilalang itong babaeng ito, kung hindi mo ibinigay sa akin para maging asawa, makakakain ba ako? Sa makatid, parang ang Diyos pa ang kanilang sinisisi. Kaya ang tanong ngayon eh, nakabuti ba sa kanila yun? Yung pangangatwiran? Nakabuti ba yung ang sisi ay ibinigay nila sa iba? Pakinggan ninyo at itutuloy ko lamang ang pagbasa dito naman sa G6, 3:16 hanggang 19 ng Henesis. Sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin, at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyong nanasain, pasasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Hindi nakabuti sa mag-asawa yung nagsisihan o kaya ay isisi sa iba yung kasalanan. Nasumpa ang kanilang buhay. Alam natin na sumpa kay Eva. Sa paglilihi pa lang, hanggang sa panganganak, maghihirap na siya. At inutusan siyang dapat kang pasakop sa iyong asawa. At pagdating naman kay Adan, ang sabi ng Panginoong Diyos, kailangan bungkalin mo na ang lupa. Paghirapan mo na yan. Sa makatid na puno ng hirap ang buhay ng tao. At higit sa lahat, alam natin na dumana sila ng kamatayan. At meron pang mabigat, mas mabigat na kamatayan na daranasin nila sa araw ng paghuhukom. Kaya napakasama kapag kayong nagawa mo ang kasalanan, pagkatapos hindi mo na-realize sa buhay mo na meron kang kasalanan ginawa. Dahil unang-una, hindi ka makapagbabago. At ang nangyayari, isisisi mo pa sa iba. Pag isinisi mo sa iba yon, lalo kang mapapahamak, lalong masisira ang iyong buhay. Ngayon, meron pa bang pangyayari na ang isang lingkod ng Diyos ay isinisi sa iba yung kanyang nagawang mali at mabigat na kasalanan? Pumunta po naman tayo dito sa unang Samuel sa 13:5 hanggang 7. Nagtipon-tipon din ang mga Pilisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat, ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas, sa gawing silangan ng Bet-Aben. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang haharapin at natakot sila. Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba
hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba na may tumawid sa Hordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Noong nagsisimula pa lamang sa paghahari ang haring si Saul, mga kapatid, siya ang unang naging hari ng Israel, nagkaroon po ng conflict o pag-aaway sa pagitan ng Israel at ng mga Pilistyo o yung mga Philistines na tinatawag. Kaya ang ginawa nitong mga Philistine ay nagsama-sama sila para lumaban sa Israel. At ang sabi nga sa ating binasa, yung kanilang karwahe, kumbaga sa panahon natin parang mga tangke, yan ang pinakatangke nila, ay 30,000. Ang dami. At pagdating dun sa mga cavalry na tinatawag o yung mga sundalo na nakasakay sa kabayo ay 6,000. At ang bilang naman ng mga kawal na naglalakad niya ay gaya ng buhangin sa dagat. Sa makatindi, napakarami. E anong naging reaksyon ng Israel? Maging ni Saul na nangunguna, natakot sila, nangimba sila, nagkanya-kanya silang tago, nanginginig pa niya. Sabi nga sa English trembling. Nanginginig sila sa takot Ngayon, dahil dun sa reaksyon na yon, ano ang ginawa ni Saul? Pakinggan po ninyo, itutuloy lang natin ang pagbasa sa talata sa 8 naman hanggang 9. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa ito dumarating. Ang mga kasama niya'y isa-isa nang umalis. Kaya't nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan at siya ang naghandog ng mga ito. Dahil sa panganib, mga kapatid, nangamba sila, lalo na si Saul. Naghihintay siya. Sino hinihintay niya? Yung propetang si Samuel. Kasi may tagubilin si propeta Samuel na ang kailangan, mag-antay kayo sa akin. Babalik ako para ako ang maghandog ng handog na susunugin. Kailangan kasi, ang sabi ni Samuel, bago kayo makipaglaban, ang kailangan ay maghandog muna sa Panginoong Diyos ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Pero babalik ako gagawa nun. Si Samuel, hindi nakarating dun sa takdang araw. Kaya anong ginawa ni Saul? Siya nang naghandog nung handog na susunugin. Siya na. Dahil sa siya ay nainip. Alam niyo mga kapatid, kumbang na-pressure siya. Na-pressure sila. Parang bawat araw na lumilipas, para bang lalong dumadami yung kalaban. At pagka nagkaganon, natakot sila na matatalo sila sa kanilang pakikipaglaban dun sa mga Pilistyo. Anong nangyari pagkatapos nun? Ituloy natin sa 10 hanggang 12 ang pagbasa. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, bakit mo ginawa yun? Sumagot siya, ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Pilistyo. At ikaw naman, hindi dumating sa oras ng ating usapan. Ako'y nangambang lulusubin kami ng mga Pilistyo rito sa Gilgal at hindi pa ako nakapaghahandog sa Panginoon, kaya napilitan akong maghandog. Sa makatid, pagkatapos na maghandog ni Saul, dumating na si Propeta Samuel. At nakita niya yung nangyari. Kaya tinanong niya, bakit nagawa mo yun? Yung tanong na yun ni Samuel, sana naisip ni Haring Saul na hindi niya dapat pangatwiranan.
Ang dapat lang dun magsisi siya. Sabihin niyang, patawarin nawa ako ng Panginoong Diyos. Na-pressure lang ako, natakot lang ako, dahil yung mga kasama ko, unti-unting nag-aalisa na. At yung mga kalaban, nariyan na, malapit na malapit na. Kaya ako natakot, napilitan akong maghandog na. Pero hindi ganun. Sa halip, ang sabi niya, ikaw kasi, hindi ka dumating sa oras sa takdang oras Hindi man lang naisip ni Saul na kung hindi man dumating dun sa takdang oras si Samuel, baka ipinahintulot ng Diyos yun para subukin ang kanyang pananampalataya. Subukin kung talaga siya susunod. Sapagkat yung ipinag-utos si Samuel, yun ang utos ng Panginoong Diyos. Yun ang kalooban ng Panginoong Diyos. Hindi. Sinisi niya si Samuel. Sinisi niya si Samuel. Sa makatwid, ipinasa sa iba yung kasalanang kanyang nagawa. Ano ang ibinunga nun? Ano ang ibinunga noong paninisi ni Saul kay Samuel? Ito po sa 13 hanggang 14. Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan yung ginawa mo. Kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ng Panginoon na yung Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit, dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy yun. Ang Panginoon ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Napansin niyo yung napakasamang ibinunga ng paglabag ni Saul at pagpapasa ng sisi ng kasalanan sa iba? Unang-una, alam natin si Saul, nilabag niya yung utos ni Samuel at yung utos ng Panginoong Diyos. Ikalawa, tandaan natin, si Saul, hari. Ano po? Hari siya. Hindi siya isang saserdote. Yung mga saserdote, yun ang may karapatan na magsagawa ng paghahandog. Hindi si Saul, pero ginawa pa rin niya yung paghahandog. Walang pakialam doon sa bahaging yun si Saul. Kaya nga mahigpit yung tagubilin ni Samuel Antayin mo yung pagbabalik ko, ako maghahandog. Sabi ng propeta. Nainip nga si Saul. Ikalawa, mga kapatid, noong tinanong nga siya ni Samuel, dapat hindi na siya nangatwiran. Hindi na niya in-excuse pa yung kanyang sarili. Inamin na lamang niya at sinabi niyang, kasalanan ko po. Nagkasala ako sa Panginoong Diyos. Baka, hindi ko naman sinasabing tiyak, baka napatawad pa siya. Kaya mga kapatid, merong mga bagay tayong dapat na mapuna rito, mapansin, matutuhan sa mga pangyayaring ito. Alam niyo, yung huling sandali, yung mga huling sandali ng paghihintay, lalong lumalakas yung tukso na gawin ko na nga yung naiisip kong dapat gawin para maresolba yung problema. Siyempre, pagka nagtatagal kasi, naiinip ang tao Ganyan ang nangyayari. Ikalawa, nawawala yung focus mo sa paggawa ng tama. Ang nasa isipan mo na lang kung ano-ano. At pagka sinisi mo yung iba, ang ibig sabihin lamang nun, umiiwas ka doon sa mali mo. Hindi mo matanggap yung mali mo. Na pagka naman ganun ang naging isipan mo, hindi masosolve yung problema. Lalala yung problema. Magpapatuloy yung problema. Kaya merong mga organisasyong ganyan Kahit sa pangkaraniwang tao. Yung bang sisihan, ipapasa sa iba yung nagawang kasalanan. Kaya sa halip na marisolba yung problema, ma-address yung problema, lalong lumulubha ang problema.
hindi nalulunasan yung problema. Ngayon, bumalik tayo dun sa kababasa lang nating talata. Dahil dun sa kasalanan ni Saul, nagkaroon ng pasya ang Panginoong Diyos. Ang pasya ng Panginoong Diyos, sabi ni Samuel, ikaw sana ang gusto ng Diyos na maghari at maghahari ang iyong sambahayan habang panahon sa Israel. Yun ang unang pasya ng Diyos eh. Sana habang panahon silang maghahari. Siguro mula roon sa angkan niya, doon na. Pero dahil sa ginawa mong yan, pipili na ang Diyos ng iba na maghahari, ng tao na pipiliin ng Diyos mula sa kanyang puso. Ngayon, alam natin mga kapatid na hindi naman nangangahulugan yon na nawala agad si Saul sa pagiging hari. Ang totoo, tumagal pa yan eh, na hari siya. Pero dumating ang pagkakataon, nawala na siya. Inalis na siya ng Panginoong Diyos at hindi na yung kanyang sambahayan ang nagpatuloy noon. Iyon ang isang bagay na dapat nating mapansin. Ikalawa, meron pang dapat tayong mapansin. Bagamat iniwan na ng Diyos si Saul, hindi iniwan ng Diyos ang Israel. Pansinin niyo po yun. Tandaan natin yun. Iniwan ng Diyos si Saul na nangunguna sa kanyang bayan, inalis siya ron, pero hindi iniwan ng Diyos ang bayan niya. Ano po? Yan ang tatandaan natin. Kaya yung pangyayaring yan kay Saul, yung pangyayari kay Adan at saka kay Eva, dapat matuto ang mga lingkod ng Diyos. Ilagay natin sa ating isipan na para malunasan ang problema, hindi yung isisi mo sa iba. Hindi yun ang dapat na gawin. Anong dapat gawin? Pakinggan ninyo. Sa unang Juan, sa 1:9. Subalit, kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa halip na manisi, sa halip na ibintang sa iba, ang kailangan natin ay ipahayag ang ating kasalanan. Sa English, if we confess our sins, sa makatwid, ikumpisal natin sa Panginoong Diyos yung ating kasalanan. Tanggapin natin, kilalanin natin yung kasalanan natin. Yung iba kasi hindi nakikilala yung kasalanan eh. Pilit na ipinaangkin sa iba yung kanilang kasalanan. Kaya walang pag-unlad, walang solusyon sa nagiging problema. Gaano ba kahalaga na makilala ng tao yung kanyang kasalanan at ikumpisal sa Diyos, humingi ng tawad sa Panginoong Diyos. Ang sabi sa ating binasa, ang Diyos ay tapat at maaasahan na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan o kalikuan sapagkat ang Diyos ay tapat at matuwid. Kaya ang dapat ay pagsisisi. Yun ang sanang ginagawa. Paano ba natin makikilala yung nagsisisi? Ganun lang ba yun na, Panginoon, kinikilala ko po yung aking kasalanan, nagsisisi po ako. Ganun lang ba? Pakinggan ninyo dito sa Ikalawang Kronika, sa 7, ang talata po ay 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang mga lakad, aking ngang diringgin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Paano po maipakikita o makikilala yung tunay na nagsisisi at inihihingi ng tawad, ikinukumpisal ang kanyang mga kasalanan? Sana napansin niyo itong talatang ito. Ang sabi ng Diyos, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, ito'y para sa bayan ng Diyos. Isipin niyo yung bayan ng Diyos.
kung yung bayan ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Alam natin mga kapatid na ang bayan ng Diyos sa mga huling araw ang iglesia. Tinatawag din sa pangalan ng Diyos. Hindi yung pangalang personal ng Panginoong Diyos, kundi yung pangalang ginawa ng Panginoong Diyos pagka pinag-aralan natin mabuti yun. Ginawa niya para sa kanyang kalwalatian. At pagkatapos niya magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang Panginoong Diyos at higit sa lahat, talikuran yung kanilang mga kasalanan, yung kanilang masasamang lakad. Sa makatwid, ang pagsisisi, ang pangungumpisal ng kasalanan, kailangan tumalikod ka doon sa ginawa mo. Iwanan mo yung mali mong ginagawa. Ituwid mo yung nagawa. Merong iba, hindi itinutuwid yung kanilang nagawa eh. Ang iniisip na lang nila, sige, gagawa na lang ako ng mabuti. Meron akong gagawing mabuti, siguro naman ay patatawarin na ako ng Panginoong Diyos, tatanggapin ako ng Panginoong Diyos. Siguro naman, anuman yung mga kasalanang nangyari noon, o nakasira sa akin, o nakasira sa aking organisasyong pinangungunahan, maaayos na rin. Ba hindi ganun? Ang hinahanap ng Diyos, talikuran mo yung masamang lakad. Pagka tinatalikuran, hindi mo nagagawin uli. Pero pagka hindi mo inayos yan, hindi naaayos talaga yung problema. Kaya dapat sana ang masolusyonan muna yung maling nagawa. Yun ang dapat masolusyonan. Ang tao naman, alam niya kung ano yung kanyang nagagawa. Kahit mga tuwiran pa yan ang mga tuwiran, hindi niya maikakaila. Nalalaman niya yun, natatandaan niya yan. Maliban na lang siguro kung nagiging malilimutin na o nagkaroon na ng dementia o Alzheimer's disease na tinatawag. Pero hindi niya malilimutan yung kanyang ginawa. Kaya dapat doon siya magsimula. Ayusin niya muna. Kahit wag yung ang ginagawa ay yung tinatawag na mga sa English na band-aid solution. Ano po? Band-aid solution. Ano ba yung band-aid solution? Kumbaga sa sakit, halimbawa, mayroong sugat, nakita may sugat. Ang ginagawa niya, nilalagyan na lang ng band-aid yun. Hindi naman na-address. Hindi pa naman nagagamot ng husto. O baka meron pang malalim na dahilan. Hindi inayos, nilagyan lang ng band-aid. Kumbaga sa bakal na kinakalawang, tinakpan na lang ng pinturang puti. Para sa ganun ay hindi na mapansin ng iba. Hindi pwede yun eh. Andun pa yung kalawang. Sinisira pa yun sa loob. Kaya ang mangyayari niyan, patuloy na masisira ang bayan ng Panginoong Diyos. Kaya sana mga kapatid, ay makita natin yung pagbabago. Ang totoo, yung mga nangyayari sa bayan ng Diyos sa mga huling araw ngayon, kung merong lalong nahihirapan ng loob, tayo po. Tayo. Hindi dahil sa tayo ang pinagbibintangan. Totoo namang tayo ang pinagbibintangan. Pero kaya tayo nahihirapan ng loob kasi ang nasisira ang bayan ng Panginoong Diyos eh. Kaya tayo lalong nahihirapan ng loob kasi tayo ang nanindigan eh. Nanindigan tayo doon sa tama. Kaya nga tayo nagtanong eh. Kaya nga tayo nag-ulat eh. Kaya nga tayo pumuna nung bandang huli eh. Sapagkat ayaw nating mangyari yun eh. Ang nangyari, patuloy ang mali. Kaya ang problema, patuloy din. Manalangin tayo sa Panginoong Diyos. Makiusap tayo sa Panginoong Diyos. Ang sabihin natin sa Panginoon, sana po, kung may pagkakataon ka pa, kung mahahabag ka pa, Ama, nawa, lubusang magbago yung dapat na magbago. Nawa,
gawin na nila yung tama. Ituwid na yung kanilang mga pagkakamali. At pagdating naman dun sa mga nangaligaw, dahil naging mainipin, kagaya ng nangyari kay Saul, na naging mainipin, kaya nahiwalay, natalikod, napasunod sa maling aral, isama na rin natin sa ating panalangin. Wala namang masama ron eh. Baka kahit ilan kaawaan pa ng Panginoong Diyos. Ano sabihin natin sa Panginoon? Panginoon, alalahanin mo rin yung mga naligaw. Nawa mapatawad mo pa sila. Nawa makabalikwas pa sila. At higit sa lahat, idalangin natin ang ating sarili. Sabihin natin, Panginoon, huwag kang papayag na kami mainip. Totoo, marami na pong taon ang lumilipas. Tao lang kami na kung minsan dinarat ng kami ng ganong damdamin na gusto na naming mainit. Gusto na naming sumuko dahil sa mga nangyayari. Gusto na naming umayaw sapagkat wala kaming nakikitang pagbabago. Mga kapatid, huwag ganyan. Panghawakan pa rin natin yung pangako ng Diyos. Ang Panginoong Diyos hindi marunong magtalusira, magtaksil sa kanyang pangako. Kung pinangako ng Diyos, hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Hindi niya pababayaan ito. Kung sinabi ng Diyos na pakikinggan ko pagka kayo tumawag sa akin, nakikinig ang Diyos. Nakikinig ang Diyos. Ipadarama niya sa atin yan. At yun ang ating hanapin. Yun ang ating hilingin sa Panginoon. At habang nag-aantabay tayo, sabihin natin sa Kanya, huwag mo lang kaming pabayaan, Ama. Huwag mo kaming ipahihintulot na maligaw. Gusto lang naming maligtas sa araw ng paghukom. Makapiling ka sa iyong bayan pagdating ng araw. Kasama ng aming mga mahal sa buhay. At ang nais lang namin, makita pa sana na ang bayad po maibalik sa kanyang dating kaayusan. Yun ang ating hilingin sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Tumayo tayo at tayo po ay mananalangin. Ama na aming Diyos, dakila ka po at banal, makapangyarihan sa lahat. Wala kaming alinlangan na ikaw ang Diyos na nagbigay sa amin ng karapatan para dumalangin at humingi ng iyong awa. Sa pagkakataong ito, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat taglay pa namin ang linaw ng aming mga pag-iisip. Taglay pa po namin ang tatag ng aming pananampalataya at panghahawak sa iyong kapangyarihan sa magagawa mo sa aming buhay at higit sa lahat sa magagawa mo sa bayan mo. Panginoon, nalulungkot po ang iyong mga anak sapagkat marami na kaming mga kapatid na naligaw ang pananampalataya. Mga kapatid naming nainip, nawala ng pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Kung maaari sana, kabigin mo pa sila. Pero ikaw ang nakakaalam kung anong dapat mong gawin. Higit sa lahat, inadalangin namin ang iyong iglesia. Sana, Panginoon, makita na namin ang pagbabago. Pero sumasampalataya kami, hindi ka namin mapipilit. At hindi namin maitatakda ang panahon kung kailan. Alam namin gagawin mo yun at tiyak na gagawin mo yun. Ang tanging magagawa lang namin ay mag-antay, sumampalataya, tumawag, patuloy na magtiwala. Kaya basbasan mo ang iyong mga anak saan man kami naroon. Kilala mo kami, nakikita mo kami, saan man kami naroon. Alam mo rin ang laman ng aming mga puso kung papaano ka namin at gaano ka namin kamahal. Kung gaano namin kamahal ang iyong iglesia.
Itong dahilan kaya nagtiis ang marami sa iyong mga lingkod. Ama, huwag mong biguin ang aming pag-aasa. Patuloy kaming matatag na sumampalataya na makikita rin namin ang pagkakataon at ang araw na malulunasan ang iba't ibang mga suliranin at mababalik ang bayan mo sa kanyang dating kalagayan na maayos na nakapaglilingkod sa iyong banal na pag-alad. Jesus, na aming Panginoon, nakatunghay ka ngayon sa iyong mga hinirang at alam na alam mo ang mga problema ng iyong mga hinirang. Sana ay pakiusap mo sa Ama ang iyong iglesia at alalahanin mo kami araw-araw, yayamang ikaw ang aming tagapamagitan. Ikaw ang luklukan ng biyaya. Panginoon, maawa ka sa iyong mga lingkod. Padaluyin mo po ang mga pagpapalang espiritual, lalo na po ang tatag ng pananampalataya. Ama, patuloy mong basbasan kami sa araw-araw sa aming mga pamumuhay. Basbasan mo ang bawat sambahayan, ang mga mag-asawa sa kanilang pagsasama, ang mga anak na lagi naming idinadalangin sa iyo, huwag mong ipahintulot na maligaw. At kung meron pang napagtatagumpayan na ng sanglibutan, kung maaari sana'y hawakan mo pa sila, kabigin mo pa sila, Panginoong Diyos, upang sa ganun sama-sama kaming tumanggap ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Basbasan mo kami sa aming paglilingkod. Gusto ka naming paglingkuran. Gusto ka naming sambay. At gusto ka naming makasama. Umaasa kami ang mga may karamdaman. Pagagalingin mo rin po. At ibibigay mo ang lunas ng mga suliranin ng iyong mga lingkod. Lahat ng ito aming inaasahan, Ama. Sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.